Okay, so good day to each and everyone. So for today, we'll be discussing about the benefits and risks of use GMOs or genetically modified organisms. So first, let's discuss the benefits of genetic engineering. So what might be the reason kung bakit ba ginagawa ang genetic engineering? So ano ba si genetic engineering? So genetic engineering is the process of changing the DNA or the deoxyribonucleic acid in living organism to create something new. So ginagawa ng changes yung DNA ng isang certain organism para makagawa ng perfect form, na magandang form ng organism na to, para makagawa ng bagong organism. So what involves in the genetic engineering are artificial manipulation, modification, and recombination of DNA or other nucleic acid molecules in order to modify an organism or population of organism. So first is the artificial manipulation. So ba ginagawa sa artificial manipulation? Diba? So pipili na isang certain genes, tapos i-breed doon, ilalagay doon, i-modify, and recombination of DNA. So these are terms that are related sa genetic engineering. So recombinant DNA technology has applications in various areas like medicine, focusing on the discoveries of medicine to cure and improve human health and nutrition, aimed to produce good quality and high quality crops. So ang recombinant DNA technology is ginawa talaga para sa medicine sector or medical purpose. Okay, kasi certain, di ba, nagkakaroon ng mga sakit. So para masolusyonan yung sakit na yun, so nagkakaroon ng recombinant DNA technology. Example dito is yung diabetes. Diba? So si diabetes, one of the gamot doon is insulin. So ang katawan ng tao, merong insulin yan. Kaya lang, hindi yan sapat para malabanan yung diabetes. So, ginagawa, nagkakaroon ng recombinant DNA technology. So, mamaya di-discuss natin kung paano ba ginagamit yung recombinant DNA technology para sa culture, para sa pag-culture ng mga insulin. Okay, so bukod pa sa medicine, ginagamit din yan para makapagawa ng good quality products, good quality organism, mapabilis yung crops production ng isang certain agricultural firm. Okay, so ito yung recombinant DNA technology. It is used to remove and insert genetic sequences from and into other sequences. Kaya nga recombinant. Iaalisin and then insert dun sa panibagong genetic sequence. So, halimbawa, sinasabi ko kanina about sa insulin, di ba? So, kukuha ng human insulin, okay, so that is removal, and then ilalagay sa plasmid. Then dun sa plasmid, ilalagay with the bacteria. So ilalagay dun sa bacteria. So that is recombination. Aalisin sa tao yung human insulin, ilalagay dun sa plasmid. And then yung plasmid, ilalagay dun sa bacteria. Okay? So si bacteria ngayon, meron ng human insulin. So, bakit ilalagay sa bacteria? Kasi si bacteria, mabilis magpadami. Okay? Mabilis i-culture si bacteria. Okay? Yeah, so that is recombinant DNA technology. And nabanggit si bacteria will serve as the host. So this is where the recombinant DNA is being introduced or saan nilagay yung recombinant DNA na galing, let's say sa human, na isang human insulin. Okay, kukuha ng human insulin, ilalagay sa plasmid, and yung plasmid ilalagay sa host. Yung host madalas bacteria. Bakit bacteria? Bacteria kasi mas mabilis paramihin ang bacteria. Kasi nga ang gamit nila for reproduction is asexual. So bigyan mo lang siya ng magandang condition, okay, magandang environment sa mabilis magpapadami ng
bacteria. Okay? Di ba, ang mere bacteria, wala siyang human insulin. Pero ang bacteria, okay, na merong recombinant DNA, so pag pinadami natin siya, so dadami din yung bacteria na merong human insulin. Ito yung ginagamit ng mga medical firm sa medicine sector, okay, as source para sa insulin na ginagamit for diabetes. Okay? So restriction. So ang restriction enzyme, it help cut and synthesize DNA nucleotide. So yung restriction, ito yung enzymes. Okay? Baga pipili ka ng isang lugar, isang part ng DNA na gusto mong i-cut and i-synthesize. Halimbawa, yung kanina, 'di ba? So hanapin mo yung DNA, ah tawag ito DNA, or yung pwesto niya dun sa sequence dun sa DNA niya, sa genetic sequence niya. Tapos pagkahanap mo, lalagyan mo siya ng restriction enzyme. And then pag nalagyan na ng restriction enzyme, it will help you to cut and synthesize yung nucleotide ng DNA. Okay, so pwedeng ito yung pwede mong piliin o pwede mong palitan pagdating sa genetic engineering. So, next is the cloning. Okay, pag sinabing cloning, ito yung carbon copy. Ito yung identical copy ng isang organism. Kumbaga sa Naruto, ito yung pag nagkagebushin si Naruto. Okay? It process to produce identical organism without using gametes. So pwede kang makapag-produce ng copy, ng clone copy mo using this cloning. Okay? Ang ano lang nito is yung clone, may tendency na hindi magtagal kasi hindi siya dumaan sa tamang process. Pero kung gusto mong padamihin yung organism na to, pwedeng gumamit ng cloning. Again, ano kasi si gametes? Okay, gametes is male and female reproductive cell na ginagamit for sexual reproduction. Okay, so halimbawa, maganda yung alaga mong aso. Okay? So, dahil sa maganda yung alaga mong aso, gusto mong babigyan ka ulit ng copy nito, ng clone nito. So, gagamit ka ng cloning. Okay? So, artificial selection. It is a practice to indirectly manipulate genes, focusing on the physical traits among organisms. Okay, so dito, pagdating sa artificial selection, ang focus natin is yung physical traits mismo. Okay? Halimbawa, pwedeng yung kanyang height, yung tao yan, yung kanyang skin tone, yung tao yan. Halimbawa, sa mga animals naman, halimbawa sa livestock ka, maganda ba yung karne niya, di ba? Okay? So, yun yung ginagawa natin sa mga fruits. Matamis ba siya? Masarap ba siya? Meron ba siyang perfect shape? Okay? So, that is artificial selection. So, pipiliin mo yung yung organism na yon, mapa plants or animals, and then siya yung padadamihin mo, siya yung ibibreed mo. Okay? Kumbaga, pagdating sa artificial selection, meron ng mga tinatawag na mga rejects. Okay? So, yung rejects, tapon, yung mga magagandang quality, sasama for a manipulation. It is an indirectly manipulation kasi ginagawa mo lang is sineselect mo lang, pinipili mo lang yung merong magandang quality. Tapos yung hindi magandang quality, pinapabayaan lang. So, tawag ito, dati nang ginagawa to ng mga ninuno natin. Okay, next is inbreeding. So inbreeding naman, breeding of organisms that are genetically similar to maintain desired traits. So inbreeding, kumbaga, ito yung example natin, di ba? Yung mother and father is i-breed natin. Ang tawag doon is regular breeding. And then magkakaroon sila ng offspring. So paano papasok si inbreeding? Papasok si inbreeding once na si father, i-breed natin sa daughter. So with that, maintain yung desired traits natin. Okay? So yung magiging offspring nung daughter, okay, na binread dun sa father is
tinatawag na inbred offspring. Okay, so pagdating dito sa ating example, inbred puppies yung tawag. Okay? So merong tawag ito, merong high chance na yung characteristic ng mga inbred puppies is na-maintain from the parents, from the father and from the mother. Okay? So ginagawa to para hindi na mahaluan pa ng ibang traits, ibang lahi, ibang DNA information, genetic sequence, genetic information, yung kanilang mga offspring. Okay, so that is in breeding. So itong mga to, dati nang ginagawa. Okay, so matagal nang ginagawa. Okay, pero under pa rin sila sa genetic engineering. Okay, next is the gene splicing. Okay, so dito, ginagawa from the term splice. So DNA is being cut. So pipili ng genetic sequence na gusto natin. Then after pagpili ng genetic sequence, ika-cut yon and then ilalagay dun sa another organism. Parang halimbawa, itong sequence na kinuha is let's say yung human insulin. Yung human insulin, ika-cut, tapos ilalagay dun sa ibang, okay, ibang organism. So for example, gusto mo magkaroon ng blonde hair, wala naman sa genes or genetic o sa DNA niya yung blonde na hair. So, hanap ka ngayon ng isang tao na mayroong blonde hair na genetic structure or gene information, genetic information. So, hahanapin yung genetic sequence na yon sa splice, so ika-cut, and then idadagdag dun sa DNA mo. So, high chance na pag nagkaroon ka ng anak, so magkakaroon siya ng blonde na hairs because of the gene splicing. Mina-manipulate natin yung DNA mo. Okay? Next, diba sa palabas, madalas natin na nakikita doon, para ma-prove kung mag-ama, mag-ina yung mga characters doon. So, nagkakaroon ng DNA testing. So, one technique na ginagamit para doon is yung gel electrophoresis. So, ito yung technique used to compare DNA from two or more organisms. So, kukuha ng hibla ng buhok, saliva, tapos i-compare yung dalawang two or more organisms para malaman kung magkaparehas ba, mayroon bang similarity yung genetic information or genetic structure or yung DNA mismo. So, ang ginagamit doon is gel electrophoresis. Okay? So, this naman are the transgenic or organism. So, ibang tawag to sa genetically modified organism. So, GMOs are also called as transgenic organisms. Ito yung may some examples na nag-undergo ng genetic engineering o na nag-undergo ng modification ng kanilang genes. So, first one is grapple. Okay, so it looks like apple but tastes like grapes. Diba? Kaya tinawag siyang grapple. So, dito pinag-combine yung genes or DNA ng apple tsaka ng grapes. Okay, so, pinag-combine yung characteristics nila. Second is the transgenic cow. So, dito naman, ano ba yung pinag-combine? Yung cow, tsaka yung human protein. Okay, so, dinagdag sa DNA ng cow, yung human protein. So, once na magpo-produce ngayon ng milk, si transgenic cow, meron na siyang content na human protein. Okay, so bakit ginawa yun? It's because it is more nutritional balance compared sa usual na milk ng cow. Kasi itong transgenic cow na to, merong human protein na mas nutritious compared sa ibang cow na hindi nag-undergo ng transgenic. Next is the venomous cabbage. So dito ang pinag-combine is yung cabbage plus yung scorpion venom. So bakit ba ginawa yun? Okay, for the purpose para malabanan yung mga caterpillars na pumepeste sa kanila. Okay?
Yan. So once na kinagat or kinain ng caterpillars yung leaf ng mga cabbage na 'to, so pwede silang mamatay kasi nga it is venomous na merong venom ng scorpion. Next is the banana vaccine. So yung banana vaccine, merong naka-incorporate, merong nilagay na virus proteins na pwedeng panlaban sa hepatitis and cholera. So halimbawa, yung mga tawag dito, may kakilala kayo na merong hepatitis or merong cholera. So parang, tapos hirap siyang uminom ng gamot, hinihirapan siyang, matakot siya magpa-inject. So pwedeng gawin is kumain na lang ng banana vaccine. So, pag na-intake yung banana, meron na siyang agad virus protein na pwedeng makapuksa sa hepatitis and cholera. So next is the Escherichia coli or E. coli. So itong E. coli na to yung ginagamit para makapag-produce ng insulin. At yung ginagamit kadalasan for the recombinant DNA technology producing insulin. So dito, kukuha ng insulin gene mula sa human and then i-inject sa bacteria para makapag-produce ng hormone insulin na ginagamit as medication sa mga diabetes. Again, bakit Escherichia coli? Kasi nga mas mabilis silang lumaki. Next is the spider goat. From the name itself, it is a combination between the characteristics of a spider and the goat. Yung goat dito, siya yung magpo-produce ng milk. Okay? Si spider naman, sa kanyang mga galing yung characteristics na magpo-produce ng web. And so ano ba yung purpose nito? Ang purpose nito is to produce silk that is stronger than steel. Okay? So, paano ba nagkaroon ng silk na stronger than steel? Kasi yung milk, combined with the web of the spider, yung makakapag-produce sila ng silk na mas malakas pa sa bakal. Diba? Kasi ang milk ng kambing is madami. Diba? Tapos, lagyan mo pa ng web ng, ng spider. Diba? Ang web ng spider, natitipay yan. So, pag ganun kadaming gatas, tapos yung gatas is kasing tibay ng web ng spider, so pwede makapag-produce siya ng silk na mas matibay pa sa steel. So that is spider. Next is the luminous cat. It produces a fluorescent protein in its fur. Okay? So doon sa balihibo ng cat, so since nilagyan siya ng DNA na merong fluorescent protein, yung fluorescent, di ba? Ang fluorescent ay po-produce siya ng light, ng luminous effect. So yung cat ngayon, yung kanyang balahibo is pinag-produce din ng ilaw, ng luminous. It's because of the fluorescent protein na dinagdag nilagay sa DNA ng isang pusa. The next transgenic GM organisms is the liger. From the name itself, lion and tiger. It is hybrid of tiger and lion. As you notice here, body siya ng lion, tapos ulo siya ng tiger. So that is the liger. The aim of planting genetically modified organisms and its commercial use is to help improve farming methods efficiently and productively. So bakit ba ginagawa sa genetic engineering? Bakit ba ginagamit ang genetic engineering sa farming? Yan nga, para makapag-produce ng magandang mga products, magandang mga crops. Okay? Para kung napanood niyo yung KMJS, di ba? So nagtatanim sila ng mga perfectly shaped ng mga melons. Okay? Tapos yung melons na yon, siyempre, ay perfectly shaped, so mahal binibili yan. Okay? So, kinukulture talaga yung melon nila. And bukod pa doon, is yung lasa niya is matamis. Okay? Some of the most common, excuse me,
Some of the most common genetically modified crops are soybean, maize, cotton, canola, alfalfa, papaya, eggplant, potato, apple, safflower, pineapple, and sugarcane. So ito yung mga uh, crops na genetically modified. Kung nanonood kayo ng mga TikTok videos or mga reels, di ba? So may mga organism or mga crops na parang bago, diba? Parang ngayon mo palang nakita. Halimbawa, watermelon na color pink, di ba? Yung mga malalaking bunga ng apple, mga mangoes, di ba? So, these are product of genetic engineering. Okay, so genetically modified plants have created resistance to harmful agents. Parang yung venomous cabbage kanina. So, para hindi siya ma-peste ng mga caterpillars, so nilagyan siya ng scorpion venom para resistance sa harmful agents. So, maganda yung venomous scorpion kasi organic. Hindi siya artificial insecticide or pesticide na pwedeng maka-apekto sa mga kakain nito. It enhance product yield. So, since genetic engineering, pwede na padamihin yung mga crops, di ba? Yung mga pwedeng ma-harvest using genetically modified engineering or genetically modified organism. And show increased adaptability for better survival. So, pwede tayo mag-insert ng mga genes, okay? So, para mas maganda yung adaptability niya, magbilis yung kanyang, mas gumanda yung kanyang survivability. Okay? Na mag-inject tayo ng mga DNA, pwede mabilis na makapagpa-adapt sa kanya. So, recombinant technology has been widely used in improving crop varieties. So, several transgenic or genetically modified organisms have been produced. So, nowadays, madami na yung mga products, crops, mga organisms na genetically modified. Okay, so again, sabi ko nga kanina, GMO or genetically modified organisms are also called transgenic organisms since genes are transferred from one organism to another. So yung transgenic, ibig sabihin transfer of genes to another. Kaya nga, transgenic organism. So recombinant DNA technologies play a vital role in improving health conditions by developing new vaccines and pharmaceuticals. Parang yung last pandemic, di ba? So gumagamit sila ng recombinant DNA technology doon. So kukuha ng DNA yung sa merong COVID virus, tapos pag-aaralan, and then from there, gagawa sila ng vaccine and pharmaceutical products. Also, yung example natin kanina, yung insulin, diba? Insulin, kukuha ng human insulin sa tao, ilalagay sa E. coli bacteria, and then from there, makapag-produce ng maraming mga bacteria, okay, or transgenic bacteria na merong human insulin. So the treatment strategies are also improved by developing diagnostic kits, monitoring devices, and new therapeutic approach. So because, di ba, madalas na nag-ano ng genetic engineering. So pati yung mga strategies is also improving. Okay, yung mga diagnostic kits like yung jet electrophoresis, di ba? So makakatulong na sa new therapeutic approaches. Ito pa yung mga ibang mga approach, okay, that is being utilized by genetic engineering in terms of medicine. Synthesis of synthetic human insulin and erythropoietin by genetically modified bacteria. Ito yung kanina, yung using E. coli bacteria. Human growth hormones which cure stunted growth. Kasi pag halimbawa, hindi na nag-grow, so pwedeng gumamit ng mga human growth hormones like yung mga, ito yung Gloxy. So Gloxy, mayroong human growth hormones na pwede makapagpatuloy sa pag-grow ng tumigil na mga lumakibawa. Growing, cherry fur, okay, so merong mga human growth hormones like. Okay, next is tissues plasminogen activator
which dissolves blood clots among patients who had heart attack. Okay? So, ito ay genetically modified din sa may mga tissues na merong plasmid na dyan na pwedeng, diba? Pwedeng mag-dissolve dun sa mga barado o sa mga tumigas na mga blood clot sa loob ng puso ng isang pasyente. Transgenic pigs used to produce human hemoglobin. Diba, kulang sa hemoglobin, walang mga mapagkukuha ng source ng blood. So, pwedeng dito sa transgenic pig pa. Okay? Next, human clotting factors have also been produced in the milk of transgenic goods. Production of farm animals to synthesize such as pharmaceutical products and production of new types of experimental mutant mice for research purposes. So, bawa yung mga mice, yung mga ginagamit for experimentation, yung mga puting daga na ginagamit for experiment. So, those are under genetic engineering. Diba? Using yung mga vaccine na inject sa kanila, pina-modify yung kanilang gene structure. So, para mas synthesize yung mga pharmaceutical products. Okay, so ito yung example, kanina na sinasabi ko, di ba? Yung human insulin ng bacteria. So, human cell, so kukunin doon yung insulin gene. Tapos sa bacteria, yung sa plasmid nun, plasmid ng bacteria, ito yung DNA na lagayan. So, dito ilalagay si human insulin gene. Tapos, pagko-combine, so meron na tayo recombinant plasmid. So, as you notice here, diba? So, ito yung information ng insulin gene yung meron dalawang lines na to. Yung lines na to, di ba? Tapos ito yung plasmid, isa lang siya. So, nung nagkaroon na ng recombinant plasmid from 1, naging dalawa na siya. So, ibig sabihin nun, meron na siyang insulin gene or meron na siyang information about insulin. Okay? And then, itong recombinant plasmid na to ilalagay dun sa bacteria. So, si bacteria, hindi na siya bacteria lang. Tinatawag na siyang transgenic bacteria. Bakit? Kasi nga, meron ng transfer of new genes. Okay? And then, yung transgenic bacteria, i-grow in culture. So, magkakaroon ng asexual reproduction. Okay? So, padadamihin yung transgenic bacteria. So, once na dumami yung transgenic bacteria, pwede na siyang i-extract for insulin. Ito na yung pwedeng gamitin for pharmaceutical purpose or therapeutic purpose. Okay, so that is an example of recombinant DNA technology. So the transfer of human gene to bacteria Escherichia coli aims to have a mass production of human insulin to cure diabetes mellitus. So insulin gene is extracted from a human cell and spliced into a plasmid vector before inserted into a bacterial cell. So hindi pwede ilagay agad dun sa bacteria. So ilalagay muna siya dun sa plasmid vector sa parang container before ilalagay sa bacterial cell. Pag nailagay na yung plasmid vector na mayroong content na insulin gene, tinatawag na siyang transgenic bacteria. So these transgenic bacteria are selected and cultured to be able to increase its number carrying human insulin gene. So the bacteria are harvested, purified, and packed for human use. So ganun ang paggawa ng gamot na mayroong insulin. Okay, so another GMO sa mga transgenic modified and transgenic organisms are the following. Diba? Sabi natin kanina. Sa plant, so, minomodify si plant para sa herbicide tolerance. Para hindi siya magkaroon ng problem pagdating sa mga peste, sa mga insekto. So, minodify siya. Second, corn. So, same. So, minodify si corn para meron siyang resistance para din sa mga peste, sa mga insekto. Si canola, diba? Kung gumagamit kayo ng canola oil. So, ang purpose ng
Genetic engineering dito is para ma-alter yung fattiness niya, pwedeng bawasan yung pagiging fattiness niya, and bawasan yung kanyang acid composition para mas magandang gamitin sa pagluluto. Plum. So, plum is ginagamit, ang purpose ng modify ng kanyang gene is for virus resistance. So, basahin natin yung description niya. So, resistance to plum pox virus compared by insertion of a coat protein gene from the virus. Okay? So, para magkaroon ng resistance doon, so kakakukuha ng virus, tapos insert dun sa plum para meron siyang panlaban. Okay? Para meron na siyang parang antibody sa loob ng plum plant. Next, tobacco. So, ginagamit for vitamin enrichment. So, hepatitis B virus surface antigen producing transgenic tobacco induces immune response when injected into mice. Okay? Yung tobacco, pwedeng pagkuhanan ng vitamins. Tapos yung vitamins na yun, pag nalagay dun sa mais o sa daga, response, immune, immunity sa tulad ng injection. Injection na ng yung vitamin enrich na galing sa tobacco. Next, maize. Ang maize, para siyang corn. Ito yung, kumbaga, kung meron kayong mga alagang manok, ito yung mais na kinakain nila. Maize. So, ginagamit for oral vaccine. Express and corn seeds induce an immune response when fed to chicken. So, pag nilagay mo ito, nagkakaroon sila ng oral vaccine. Kumbaga, nagkakaroon sila ng immunity, yung tumataas yung immune system nila pag kinakain nila yung maize oral vaccine, hindi siya yung in-inject. Okay? Next is rice. So, vaccine din. So, 3 genes for the manufacture of beta-carotene of a precursor to vitamin A in the endosperm of the rice prevent its removal during mating. Okay? So, genetic engineering. Okay? Ah, sa palagay mo, maganda bang i-modify yung genes ng isang organism? Okay? Is it acceptable ba sa lahat yung genetic engineering? Actually, may mga kontra, meron din naman sumasang-ayon. So in terms of that, so we have bioethics. So bioethics is the study of controversial ethics brought about by advances in biology and medicine. Diba? Kasi nga, sabi nga, kung naniniwala tayo sa that there is a God, diba? Kung ano yung ginawa ni God, dapat huwag natin pakialaman. Diba? Kaya nga pumapasok si bioethics. So bioethics are multidisciplinary. It blends philosophy, theology, history, and law with medicine, nursing, health, policy, and medical humanities. Just highlight natin yung theology, di ba? Theology is a study about God. Okay? So pag binabago natin, ina-alter natin yung isang certain organism para dun sa gusto natin, so parang kinokontra natin yung gawa ni God. Also sa history, kung nakasanayan na ng tao to, so bakit pa natin babaguhin? Okay? So that is undergo sa bioethics. Kung sanay tayo na yung pakwan, color red, bakit pa tayo gagawa ng pakwan ng color pink? Sanay na tayo sa color red. So yun yung bioethics. Okay? So it is concerned with all the ethical questions that arises in the relationship among life sciences and the cited field. So bakit mo pa babaguhin yung genes na to? Bakit ba kailangan gumawa pa tayo ng spider growth? Bakit ba kailangan meron pang liger meron ng lion tsaka ng tiger? So ito yung mga uh, ethical questions na pwedeng mag-grow, na-arise from bioethics. So bioethics is commonly understood that refers to the ethical implications and applications of the health-related life sciences, including biotechnology such as cloning. Diba? Hindi pa kasi acceptable kung napanood mo yung palabas sa GMA7 yung merong clone, diba?
So, hindi pa siya acceptable. Kasi hindi siya pinanganak as birth. So, kinapi-paste lang siya. Copy-paste talaga. Kinloan lang siya. So, ano kaya yung hindi pa acceptable sa society. Mga gene therapy, life extension, human genetic engineering, sa ating mga under sa life. Yung stem cell. Diba? So, that is a human genetic engineering. Okay? So it promotes critical reflection about ethical conflicts which are caused by progressing in life science and medicine. Nagkakaroon lang ng issues because hindi to yung nakasanayan in terms of history. Hindi to yung nakasulat sa Bible in terms of theology. Diba? Nagkakaroon ng conflict yung science tsaka yung mga philosophy. Okay? Diba? Parang kinokontra siya. It's because it is not how we, tawag ito, hindi ito yung nakasanayan natin. Hindi ito yung naabutan. natin. Yan. For your activity, all you have to do is to copy the grid. Tapos sasagutin nyo lang yung mga crosswords na to. Okay? So, down, tsaka across. So, as you notice, may mga dalawang numbers yung nakalagay dito. So, may dalawang 2, may dalawang 3, may dalawang 4, may dalawang 1. It depends ngayon dun sa kanilang position, kung down or across ba siya. For activity 2, kung pinanood nyo na mabuti yung ating discussion, so madali nyo silang sagutin. Just name the transgenic organism based on the description given by filling up the missing letter. So dito, kahit answer only na lang. Dito, kailangan isulat yung crossword para magkaroon din kayo ng clues sa mga letters. Though medyo confusing siya, so be careful na lang. And then for activity 3, so match the given genetically organism to its application by writing on the space given. So dito pwedeng answer only na lang. Okay, so halimbawa si cotton, for medicine or health purpose ba siya? Energy resources, manufacturing process, good yield, food supply, or high quality crops. So, ilalagay nyo lang. So, pipili lang kayo sa A, 2, in the okay? So, ayan. So, that ends our discussion in terms of the evaluation of the benefits and risks of genetically modified organisms. Okay? So, yan. Kindly accomplish yung mga 3 activities. Activities 1, 2, and 3, and then submit yung outputs ninyo until 12 midnight today. Okay, so thank you for listening. So stay at home kasi mainit. Stay hydrated. Okay. Um, thank you for listening. Hope you learned something. So, God bless.